Bago pa man dumating ang internet, ang mga tao ay naglalaro ng iba't ibang uri ng laro na nagbibigay ng aliw at pakikipag-ugnayan. Narito ang ilan sa mga popular na laro noong panahong iyon. Mga larong panlabas. Patintero, isang larong patintero na nangangailangan ng bilis, liksi, at estratehiya. Ang mga manlalaro ay nagtatakbuhan at naglalaro ng tagwan sa loob ng isang patlang na may mga linya. Luksong tinak, isang larong patintero na nangangailangan ng lakas at balanse. Ang mga manlalaro ay tumatalon sa ibabaw ng mga nakahilerang kahoy o bato. Tagwan, isang larong tagwan na nangangailangan ng bilis at estratehiya. Ang mga manlalaro ay nagtatago sa isang lugar at hinahanap ng isang tagahanap. Sipa, isang larong sipa na nangangailangan ng kasanayan sa pagsipa at pagkontrol ng bola. Ang mga manlalaro ay nagsisisipa ng bola at sinusubukang panatilihing nasa ere ito ng matagal. Piku, isang larong piku na nangangailangan ng kasanayan sa pagtalon at pagtapak sa mga nakaguhit na kahon. Ang mga manlalaro ay tumatalon sa mga kahon at sinusubukang maiwasan na ma-out. Tumbang preso, isang larong tumbang preso na nangangailangan ng kasanayan sa pagbato at pag-iwas sa mga lata. Ang mga manlalaro ay nagbabato ng mga lata at sinusubukang maiwasan na matamaan ng mga ito. Mga larong panloob. Sungka, isang larong sungka na nangangailangan ng estratehiya at kasanayan sa pagbilang. Ang mga manlalaro ay naglalaro ng mga buto sa isang board na may mga hukay. Pitik, isang larong pitik na nangangailangan ng kasanayan sa paggamit ng mga daliri. Ang mga manlalaro ay naglalaro ng mga daliri at sinusubukang matalo ang isa't isa. Chinese garter, isang larong Chinese garter na nangangailangan ng liksi at balanse. Ang mga manlalaro ay tumatalon sa ibabaw ng isang lubod na hawak ng dalawang tao. Barako, isang larong barako na nangangailangan ng kasanayan sa pag-iwas sa mga bato. Ang mga manlalaro ay nagtatakbuhan at naglalaro ng tagwan sa loob ng isang patlang na may mga bato. Patahian, isang larong patahian na nangangailangan ng kasanayan sa pagtahi. Ang mga manlalaro ay nagtatahi ng mga damit o iba pang mga bagay. Pambansang awit, isang larong pambansang awit na nangangailangan ng kasanayan sa pag-awit. Ang mga manlalaro ay nag-aawit ng mga pambansang awit. Ang mga larong ito ay nagbibigay ng aliw at pakikipag-ugnayan sa mga tao noong panahong iyon. Ang mga ito ay nagtuturo ng mga kasanayan sa pakikipag-ugnayan, estratehiya, at paglalaro. Kahit na may internet na ngayon, ang mga larong ito ay patuloy na nilalaro ng mga tao sa iba't ibang bahagi ng mundo.